Sino ka nga ba before ang lahat ng achievements mo ngayon? So yung first work ko is a programmer. Love kong gawin yun. Kahit magka-challenge doon, nagbibigay pa rin sa akin yung energy. Yung pangarap ko pala nung bata na gusto kong yumaman is hindi dito sa path ng employment. Yes. Yung Rich Dad Poor Dad talaga yung nag-transition sa akin from employment to employer. Lahat tayo ay may potential. But kung sino yung masipag, yun lang yung nabibigyan ng chance. So yung nabasa ko talaga yon, dun ko na-realize na, putya, hindi pala ako yayaman sa pagiging empleyado. Nasa bahay ka lang, nag-scroll ka na naman ng social media mo, tumutok at manood ka ng Evitalk Podcast at manalo ng 200 GCash prize. Itag ang 5 friends, react and share, at i-comment ang hashtag Evitalk Podcast. Ano bang hinihintay mo? Sali na! Isang magandang araw sa ating mga ka-Evi viewers na nanonood sa ating mga online platforms. Welcome to Evitalk Podcast Season 3. My name is Miss Joycey. I'm here to inspire and make a big change in your life. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming Evitalk Podcast simula pa ng 2022 up until now. Maraming salamat mga ka-Evi dahil Season 3 na tayo, kaya damang-dama namin ang inyong suporta. Kaya ano pang inaantay nyo? Tumutok at i-share ang live na ito. Excited na ba kayo kung sino ang ating Evi guest for today? Alam ko, marami nang nag-aabang sa kanya. He is a handsome man, an author, and the founder of Comizen Incorporated, and the co-founder of Stratos. Let us all welcome Mr. Emmanuel Bautista III. Batiin mo naman, Sir Emma, ng ating mga ka-Evi viewers na nanonood sa ating Evitalk Podcast. Hi mga ka-Evi viewers, and binabati ko rin pala yung wife ko na nanonood ngayon, and si EM, hi EM. And yung mga leaders namin sa Stratos and sa Comizen, also yung mga staffs namin. So, hi! So grabe, ang pogi ng kasama ko ngayon. Talaga namang yung mga mahilig sa Korean dyan. Parang akala nyo galing ibang bansa, no? Pero dyan kayo nagkakamali kasi si Sir Eman ay Pinoy. And ngayon, excited na yung ating mga viewers na makilala ka kung sino nga ba si Sir Eman before maging founder ng Comizen and co-founder ng Stratos. And ngayon, may parating ka na libro. Malapit nang matapos. Sino nga ba before ang lahat ng achievements mo ngayon? Yeah, thank you for that wonderful question, Ms. Joycey. So, sino nga ba ako bago ako maging business owner and maging author? So, simple lang naman. Yung bata pa kasi ako is mataas na talaga yung pangarap ko. And actually, mahilig ako magdasal and lagi kong dinadasal, sana yumaman kami. Upon realizing nun, mga natutunan ko sa books, mga natutunan ko sa mentors, so, kailangan pala yung goal mo or yung gusto mong mangyari sa buhay mo is specific. Then, yung nag-work na ako dun sa second company as an employee. So, may nagregalo sa wife ko. So, girlfriend ko pa lang siya ngayon ng isang book na tinatawag na Rich Dad Poor Dad. So, yung author nun si Robert Kiyosaki. So, yung nabasa ko talaga yon, dun ko na-realize na hindi pala ako yayaman sa pagiging empleyado. Diba? So, dun ko nalaman, dun ako nagka-awareness, dun ako na-enlighten na, okay, yung pangarap ko pala nung bata na gusto kong yumaman is hindi dito sa path ng employment. Yes. So, iba siya. So, pag-uusapan natin yan mamaya. Yes, oo. Excited na akong pag-usapan yan kasi nabasa ko din yung libro na yan. Sir Eman, ano yung mga naging work mo before ka maging founder ng Comizen? Okay, thank you, Miss Joycey. So, bali graduate kasi ako sa De La Salle ng Computer Science. So, align din naman yung trabaho ko dun sa course ko nung college. So, yung first work ko is a programmer. And yung second work ko and yung previous work ko is as a system developer. So, ano ba yung ginagawa namin as system developer? Kami yung nag-automate ng mga systems ng every department ng company. So, dun ko natutunan na
yes, kaya pala siyang i-automate and gawa ng process lahat ng department sa isang company. And dun ko rin natutunan paano ba mag-isip logically. So, ibig sabihin pala, Sir Eman, ang natutunan mo is logical thinking. And as a leader, naging leader ka ba? Or parang nakita mo yung ginagawa ng mga bosses mo? Yes, correct. So, bale, yung employee kasi ako, sinasama na rin ako ng supervisor ko dun sa meeting ng mga big boss nila. So, ngayon, na-observe ko, okay, ganito pala mag-isip yung mga big bosses. So, napakasimple lang talaga ng natutunan ko doon and na-observe ko. Nilulugar nila yung sarili nila sa customer. And nag-propose yung team namin kasi di ba yung department namin system developer. So, nagde-develop kami ng system. For example, sa HR, ang sabi niya sa amin is, kung ako yung applicant, hindi ako mag-fill up ng form dito kasi napakadami. So, ang benefit nun, yes, mas mapapadali yung HR namin kasi finila pa na lahat. Pero, ang price to pay nun or yung negative side nun is tatama rin naman yung applicant mag-fill up ng form kasi sobrang dami. Napaka-technical siya. So, yun lang. Keep it simple. Yung pinaka-principle dun. Okay. May nabasa din ako sa book ni Dan Martel na Creating Playbooks. So, ang example ko dyan is, alam niyo yung yung mga morning show para sa mga mommies, kung paano sila magluto. Di ba habang nagluluto sila, in-explain nila verbally. Yes. For example, okay mga mommies, ihalo na po natin yung kamatis at sibuyas. Oo. Di ba? And wait po natin ng 5 minutes bago siya So, paano natin siya i-apply sa work? Di ba? So, for example, nagtuturo ka ng ads. Nagtuturo ka ba ng ads, Miss Joyce? Yes. So, di ba, paano siya maintindihan ng wala namang alam sa ads? So, kailangan natin mag-create ng tutorials. Correct. So, yung tutorials, kahit screen lang siya, pero may verbal pa rin na instruction. Para gagayahin na lang niya, demo, di ba? Dinedemo sa kanya, and sinasabi sa kanya, ito yung pipindutin, sa upper right side, may blue button dyan, i-click mo yung create ad, mga ganyan. So, at least, kahit wala akong alam sa ads, okay, ito lang pala yung gagawin. And the good thing with that, with the system na ginagawa natin nga sa company is, pag may nalimutan, pwedeng balikan. Correct. Hindi ka magpapaulit-ulit na magturo doon sa tao na tinuturuan mo. May add pala ako doon, Miss Joyce. Kasi yung mga traditional companies kasi, yes, parang sobrang taas na abutin yung pinaka-owner ng company, di ba? Pero sa amin kasi, sa company namin, kaya kaming abutin. So, at least nalalaman ko rin, ano ba yung talagang challenge nitong employee ko or yung leader ko. Diba? So, kami nagpo-provide ng training sa kanila para mag-grow sila. And, yun naman lagi yung goal eh. Hindi lang naman tayo nag-hire ng employee para maging employee lang sila habang buhay. So, nag-hire tayo para kasabay natin sila umangat and maging kapartner din natin in the future. Natawa ko doon sa sinabi mo na as a partner, no? Hindi kasi lahat ng company is nag-i-aim na maging kapartner yung empleyado. Pero with what happened kasi ngayon, sa nangyayari ngayon sa technology, also Elon Musk, di ba? Hindi naman buong 100% siya ang nagmamay-ari. Correct. Di ba? Nasa 12% lang ang pagmamay-ari ni Elon Musk. The rest is mga business owners or mga partners niya na mga naging empleyado niya. Yes. So, magandang insight yan, Miss Joyce. Kasi, yes, kung ako si Elon Musk, hindi sa akin buong 100% yung income ng company ko. Pero, okay lang naman kahit 12%, 8%. Pero, ano ba yung benefit nun sa akin? So, ang benefit nun sa akin is mas makapag-focus pa ako sa ibang companies ko and hindi pa ako pagod lagi. Yeah. Diba? And meron ako and hindi ko naagawa ng learning yung mga gusto kong maging leader doon. Kasi parang training ground na rin yun sa mga leader ko para mag-lead sila. Diba? So ano naman yung price to pay doon? Kung papalakihin mo kasi yung sales nun, di ba? Kung 12% lang yun, pero billion naman yung kinikita nun, di ba? Magkano yung 12% ng billion? Diba? And yun yung parang nakita ko nga sa inyo na you have a partnership with Stratos. Kasi before you have a Comizen, right? Yes. And then, iba yung parang empleyado yung mga kasama mo. And then, nung nagkaroon kayo ng opportunity to partner with other company, parang mas nakita niyo yung expertise nyo. Yes.
parang yung duties and responsibilities, parang nalilesen. Yes. Pero napofocus ka kung saan ka magaling. Yes. Actually, magandang insight yun, Ms. Joyce, no? So, okay lang ba mag-share ng story? Sure, sure. So, yung Comizen kasi, yes, dalawa lang kami ng wife ko na owner doon. And may mga leaders kami doon. From scratch talaga, binild namin yun, yung Comizen. And in comparison pala, yung partnership sa Stratos, actually, yung nakipag-partner kami sa dalawang business owner din, talagang mas mabilis pa yung acceleration niya sa growth compared dun sa previous company na dalawa lang kaming owner. Yes. Kasi ang benefit kasi nun, as an owner kasi, yes, kaya naman natin lahat, di ba? Kasi kaya naman natin mag-build ng isang company. Pero, ano ba talaga yung love natin gawin? For example, ako, marketing and automation. Love kong gawin yon kahit magka-challenge doon, nagbibigay pa rin sa akin ng energy. Pero what if, for example, finance, yung mga numbers, ayoko ng numbers, for example, di ba? Kahit anong challenge solve ko dyan, madidrain ako ng madidrain. So parang konting challenge pa lang dyan, sobrang ubus na agad yung energy ko ng isang araw. Yeah. And also, pag may mga ka-partners ka, is mas maraming nag-iisip for the growth of the Correct. company. Correct. Diba? So nakadepende sa risk kung magiging bold ba tayo i-take yun, risk or not. So majority kasi ng tao is konting risk pa lang, ang dami ng excuses, di ba? Drama na, paano, what if mag-fail ako dito? What if, di ba? Pero what if naman kung nag-succeed ka dyan? And Sir Emma, nabanggit mo kanina na parang mahilig kang magbasa ng libro. Ano ba yung mga libro na binabasa mo? And gano'n na ba ito karami? Actually, madami na siya eh. Meron akong checklist sa phone ko. More than 20 na ata. Pero may mga favorite ako doon na talagang nag-enlighten sa akin. Nag-bring ng awareness ko. So, yung unang book na nabasa ko is yung The Subtle Art of Not Giving a ni Mark Manson. So, doon ko na realize na, okay, actually, nakapag-form ako ng isang principle doon sa book na yun. Ask me what? What? Everything is a blessing. Pag kumita tayo ng malaki, blessing yun, tama. What if nalugi tayo? Blessing ba yun? Yes, blessing yun kasi may challenge. Correct. Kasi Diba? yung blessing na yun na biglang nag-fail tayo, hindi lang naman failure yun. Ano yung na-learn natin behind dun sa failure na yun? So, blessing pa rin siya. So, may natutunan tayo, nag-grow tayo everyday. Kahit nag-fail tayo dyan, okay, noted. Ano kaya yung gagawin natin para ma-prevent ulit to in the future? Diba? So, everything's a blessing talaga. So, yun yung pinaka-favorite mo na book? Hindi. Yun ba yung Rich Dad Poor Dad? Yun nabanggit mo kanina? Yes. Yung Rich Dad Poor Dad talaga yung nag-transition sa akin from employment to employer. Yun din, yung maganda din yung book ni Ray Dalio na Principles. So sa life kasi and sa work, as a tao, pwede kasi tayo mag-create or maglista, mag-document ng mga gusto nating prinsipyo sa buhay. So doon natin tinatala na what yung difference ng what works and what didn't work. For example, sa business, okay, nag-work na mag-hire ng leaders na ganito yung character. So, pwede mo i-document yun. Ano naman yung mga hindi nag-work na pwede nating itama in the future? So, pwede din nating i-document yun na, okay, may principle ako sa buhay na ang kailangan ko lang i-hire kasi may mga taong may leadership potential. Ang kailangan ko lang i-hire na tao is yung malalakas yung loob. Ang kailangan ko lang i-hire ng mga tao is yung align sa values ng company. Diba? So, hindi ko ipapasok yung lahat sa company kahit sino mag sige, pasok kayo dito. Diba? So, dun mabubuo yung principle na, okay, hindi ka align sa company kasi ito yung pinakita mo, ito yung values mo. So, paano ka nag-take ng risk? Kasi I believe malaki ang sahod ng isang system developer. So, bakit, paano ka umalis? Paano ang ginawa mong steps? Sige, so i-compare muna natin yung, yes, yung mataas na sahod, pero employee ka versus employer ka. Kahit employer ka, maliit na sahod, diba? So, ano ba yung comparison nilang dalawa? Mataas nga sahod mo, employee ka, pero may limit. Diba? May limit. And, nakadepende pa sa boss mo kung gusto kang maging business partner or not. Hindi sa performance mo. So, yun yung sa employee. So, we respect that, we honor that kasi
hindi naman kasi lahat gusto maging business owner, Yeah. di ba? Hindi naman lahat ng tao, paglaki ko gusto kong maging business Mm-mm. owner. Yung iba kasi, we honor and respect them. Gusto nila na, okay, ito lang yung gusto kong work habang buhay, dito lang ako. So, we respect it. Ayun, comparison naman, kung gusto mo talagang maging business owner, sa business owner side kasi, kahit maliit lang yung kita mo, unlimited. Mm-mm. So, bakit siya unlimited? Kaya mong mag-create ng wealth eh. Yeah. So, may tinuro din sa akin yung isang mentor ko, si Steve C. So, meron siyang sinare sa Bible, yung Parable of the Tenets. As a human being kasi, na kinreate ni God, meron tayong power mag-duplicate or mag-create ng wealth. Mm-mm. For example, 10 bags of gold. Tinanim natin sa lupa. After mga 10 years, 15 years, pagkugot natin, 10 bags of gold Gold pa na din diba? siya. So, yung isang, sabi kasi dun sa isang verse nun, yung isang slave nung master, ang ginawa niya is, hindi lang niya binahon sa lupa, kundi pinaikot niya. So, pagbalik ng master, yung 10 bags of gold na binigay sa kanya is, ginawa pa niyang 20 bags of gold. Diba? So, anong ginawa ni master doon? So, nagalit siya dun sa nagtipid lang, yung binaw lang sa lupa. Sabi, you slave, you're a lazy slave, di ba? Lazy daw. So, ang ginawa niya, binigay niya yung 10 bags of gold ng slave 2, binigay niya sa slave 1, and ginawa pa yung slave 1 na finance manager nung master. Kasi kaya niya Kaya mag-duplicate ng niyang wealth eh. palakihin. So, yun yung kailangan nating ma-realize na binigyan tayo ni God, diba? Or ni Lord ng power para mag-duplicate ng pera. Bakit yung ibang tao is nandito lang nagsisip na okay na pala ako dito. And also, ang ganda ng story na yun na nasa Bible, no? Kasi I think tinuturo din dyan na lahat tayo ay may potential. But, kung sino yung masipag, yun lang yung nabibigyan ng chance. And yun nga, Sir Emma, no? Hindi naman lahat kayang mag-risk. And also, may mga, baka sabihin ng iba, bakit ako mas mayaman pa ako dun sa mga negosyante, di ba? Sabi mo nga kanina. Meron naman talagang yung mayaman pa rin sa pagiging empleyado. Yes. Pero depende yan kung papaano mo dadalhin sa isang company yung skills na meron ka. Kasi if you're in to be an employee, someday, baka ang ini-aim mo is executive ka na ng company. Pero kung nag-i-aim ka lang ng hanggang rank and file ka, hindi ka talaga yayaman. Correct. 'Di ba? Also, pag employee kasi, yes, mataas nga yung sahod mo, kahit million pa yan, pero may limit kasi. So, yun lang, nakadepende pa rin sa employer nila, Yes. di ba? Kung ano ba yung limit na yun. Unless part ka ng Stratos, 'di ba? Unless pa. Or ng McJoy, na darating ang time, may profit sharing. No? Correct. Kasi sa ginagawa kasi natin na we are, nakita natin na wala talagang yayaman sa pagiging empleyado. Pero if our employee will partner with us, gagalingan nila, so yung sa 5C, sa personality development, before you earn big, you need to contribute first. Correct. And pag nakita ng mga bosses na nag-contribute ka, ang laki nung naging ambag mo for the growth of the company, do you think hindi ba sila natin kukuhanin as partner? Yes. 'Di ba? And Sir Eman, yun nga, eto na, yung books mo, yung book mo pala na ilo-launch, no? And nasa publishing na siya, right? Yes. Anong pangalan nitong book mo? And thank you, Miss Joycey. So, bali yung book ko is Upgrade Your Vehicle, Aligning Your Mind, Body, and Spirit to Reach Your Dreams. So, ayun, maganda siyang book. Actually, paano ko siya na-come up? So, familiar ka ba sa I Am Plus Coaching? Yes. Ayun, so umattend kasi ako ng program nila which is Abundance. Batch 8 kami nun. And may shinare si Coach Russ doon na quote from a successful person. So, ang sabi doon, we are all spiritual beings inside a human body experience. Yes. So, parang nakam up ko yung, okay,
So, ganun yung nangyayari, majority, kung i-relate natin siya sa life, na hindi natin ina-upgrade yung body natin, hindi tayo nagle-learn, hindi tayo nag-invest sa health natin, para mag-align ngayon yung lahat ng yon sa gusto nating puntahan. So, ibig sabihin, itong book mo na to ay parang preparing your vessel or container. Ito nga, yung body natin, to get your goals. Kasi if hindi ka ready to receive bigger blessings, to bigger opportunity, hindi mo makukuha talaga yun. Kasi hindi ka pa prepared. Actually, lahat naman tayo prepared na eh. Kasi nga naisip natin yun. Pero, yung body natin yung hindi prepared. Okay. So, lahat tayo ay prepared, pero hindi pa yung ating body. Kaya kailangan is, nabanggit mo kanina, health, tapos nag-grow, and Yung then, mind, health. yung mind, health, is Yung body. kailangan equal siya. Yes. I-upgrade natin. I-upgrade natin. For example, yung mind mo, in-upgrade mo. Nagbasa ka na nagbasa ng book. Yeah. Yung heart mo, okay. Kasi, pinatawad mo na lahat na may kasalanan sa'yo. Pero yung body mo, hindi naman nagtitake action. Di ba? So, wala rin. Tsaka sakitin. Oh, diba? diba, So, sakitin. hindi... Mataas nga pangarap mo, sakitin ka naman. So, yun. Eto bang book mo ay parang more on story mo? Or ano ba yung bukod dun sa nabanggit mo? Ano yung nakapaloob pa dito? Nakapaloob dito, Miss Joycey, is actually, nag-start siya sa analogy lang talaga. Yung sa sinabi ni Coach Russ. Analogy siya na nag-form sa mind ko nung time na yon. Hindi lang siya more on analogy, meron din siyang story. Actually, real story siya based on facts, based on my personal experience as a business owner. Also, meron siya mga activity at the end of each chapter na pwede nating i-apply sa buhay. I see. So, parang application din siya nung mga mababasa mo sa book. Correct. Ito bang pagbabasa mo ng mga libro, ito ba yung nag-inspire sa'yo na mag-launch ng sariling book? Total, nagbabasa na rin ako ng libro, nagle-learn na rin ako sa mga training. Why not document ko na rin yung sarili kong analogies and observations para ma-share ko rin ano ba yung pwede kong ma-contribute to the world. Yes. And also, nakita mo kasi yung value na ang laki na naging improvement mo while reading the book. And yung ginawa mong book is pwede rin makapagbigay ng impact sa ibang tao. Yes. Tama. So, eto, kailan ba ang launching nito? Or kailan ba namin mababasa itong libro mo? Yung launching, hindi ko pa sure, pero today, printing na siya. Wow, So, congrats! Actually, lalabas siya ngayon sa September. Ano pa yung bukod dun sa marami kang sino yung tao na nag-inspire sa'yo na makapaglabas ng sariling libro? Nakapag-inspire sa akin is, syempre, yung mga best-selling authors din. And yung mga mentors ko din dito sa Pilipinas. Kasi sila yung pwede kong i-reach na matap na, okay, may mentor, pwede ko bang i-ask paano yung process nito, paano ko nag-publish ng book? Ano bang mga pwede mo sa akin i-suggest bago ko mag-launch ng book? Ano yung mga challenges in running a business? Yan naman ang pag-usapan natin. Thank you, Miss Joycey. Bali, yung biggest challenge namin sa business is yung people talaga. So for example, ang challenge nila is yung character. Once na na-coach natin sila, na-mentor natin sila ng ayos as leaders, di ba? Pag nag-perform sila and na-convert natin, na bumaling sila sa company, hindi sa ibang co-employees nila na toxic, di ba? So, mas magiging influential pa sila para mag-lead ng mga tao na align sa company. Kung mako-convert natin tong isang taong to, di ba? Na kailangan pala niya ng tulong, kailangan pala niya ng coaching, mentorship, ang laki din ng impact. Totoo yan. Kasi sa isang company, dalawa lang yan, yung cash flow and yung tao. Ang kailangan nating i-check. So, sa tao, yun yung na parang meron tayo sa mga employee natin na talagang makakatulong para makapagpag-grow ng company. And we need to check kung sino yun. You're a CEO, you're a brand owner, CMO, and CTO. So, paano mo ngayon mababalanse yung trabaho mo na yun if hindi okay yung mga empleyado mo, right? Yes. And ang question ko is, paano mo mababalanse naman itong mga trabaho na to
bukod sa empleyado na okay naman na sila. Sige. How about you? Thank you, Miss Joycey. So, bale, as a business owner kasi, sa una talaga, kailangan natin daanan yan. Para alam din natin yung i-check natin in the future. So, ngayon, once nalaman na natin yan, kung paano yung pasikot-sikot dyan, that's the time na i-leverage natin yung oras natin. So, mag-develop na tayo ng leader, i-duplicate na natin yung sarili natin na para yung, alam mo yun, for example, si Miss Joycey, dalawang Miss Joycey, di ba? Yung isang Miss Joycey nag-EV podcast, yung isang Miss Joycey nagpapatakbo ng evidence, di ba? Imagine that. Yeah. And doon pa rin papasok yung tao na kanina nga is sobrang importante. Kasi hindi mo magagampanan yung lahat ng role na yun if wala kang mga leaders under your organization. Yes. And maybe, yun nga, nabanggit mo rin kanina, kino-coach mo rin sila and mina-mentor, Yes. right? Actually, nasa structure na namin yan, yung coaching. So, ang benefit, ang price to pay kasi ng coaching, yes, mahirap siya sa una. Kasi talagang sasabihin sa'yo, harap-harapan, ano ba yung pagkakamali mo, and then yung pwede mong itama in the future. Ang real love talaga sa employee or sa leaders is sabihin mo sa kanilang feedback harap-harapan, kahit brutally honest ka, be brutally honest. Kasi for their own good naman yun. For their own good na, okay, hindi ko na to ulitin kasi nagalit si Miss Joycey, di ba? Mas tatatak sa kanila. And also, yun nga, sa ganyang way, kasi tama, giving feedback, giving and receiving feedback, it's part of Johari window, no? Na merong mga tao, hindi nila alam na mali pala yung ginagawa nila at yung mga kailangan nila i-improve. So, sa Johari window, once na may tao na nagsabi sa'yo, you're receiving feedback, mas mag-i-improve yung mga tao. Correct. And also, yung feedback na yon, doon din niya malalaman ng leader na yun, ng employee na yun, kung, ay, magaling pala akong kumanta. Ay, magaling pala akong mag-lead. Na hindi niya na alam, di ba? So, yung feedback na may ibang taong nakakita sa kanya na kaya niya pala yung skill na yun. Also, yung tinotolerate kasi natin, magiging standard yan. Based on Jim Collins na sa Atomic Habits, binubuo tayo ng bad habit tsaka good habit. So, sa good habit, syempre, kailangan natin siyang gawing easy para sa kanila. For example, yung pag-time in or yung attendance nila. So, paano natin gagawing good habit yon na hindi sila malilate? So, for example, papalakpakan. Good job, good job. So, ngayon, ano yung feeling na pinapalakpakan? Dahil pumasok ka ng maaga, di ba? Fulfilling. So, what if late naman? So, pag bad habit, kabaliktaran lang din ng make it easy, make it hard. Di ba? Or make it not beautiful, make it ugly. So, pag bad habit, yun nga, feedbacking, ay, feedback na naman ako nito ni Ma'am Joycey, papagalitan na naman ako nito. Which is, uulitin pa ba niya yun? Diba? Kasi ayaw na niyang mulit ma-feel yun eh, diba? Kasi hindi nga maganda. So, yun yung statement ni Jim Collins, pag bad habit tsaka good habit. So, ibig sabihin, sa company nyo, you are giving a positive and negative feedback to your employees. Positive, negative, yes. Kasi minsan, hindi pwedeng puro positive lang. Minsan, dun lumalaki yung ulo. Correct. So, kailangan din i-balance na meron pa rin mga kailangan i-improve pa. So, yan. Pag-usapan naman natin yung brand mo. How do you see your brand naman in the next 3 to 5 years? Or ano ba yung navivision mo sa brand? Sige, yung brand namin, ano ba to? Yung personal brand o yung products? Pwede. Itong nasa harapan natin. So, this is Komi brand, right? Tama. Ayan. And so, bali yung Komi brand kasi, yung Komi natin, supplement siya, and meron din kaming hair grower and eyelash enhancer. So, ano bang purpose namin dyan? Tayo kasing mga tao, meron na tayong, actually, confident na talaga tayo. Kasi, imagine mo, yung baby, pag pinanganak yan, di ba? Pag gutom yan, umiiyak agad. Confident sila, di ba? Wala silang, tawag nito, fear. Rejection, fear of other people's judgment, di ba? So, kung gusto niyang kumain, iiyak yan. Kung gusto niyang magpakarga, iiyak yan. So, tayong human being, meron na talaga tayong confidence. Pero habang lumalaki kasi tayo, based on our environment, binibigay natin yung power natin sa ibang tao na, ganito ka lang, dito ka lang, di ba? Hanggang dito ka lang. So ngayon, nawawala yung confidence nila. So bale, ito namin nilabas si
Komi. Kumi. So, for example, si apple cider, pag exercise, di ba? So, for example, naubusan ka na ng energy, parang umano na yung weight mo, tumataas, di ba? So, dun papatak si apple cider para ilabas ulit yung dati mong confidence na nawala. So, for example, collagen. Yung mga para sa mga mommies naman na yung nanganak sila, di ba, parang naubusan na sila ng collagen. Mm-mm. Kasi di ba, nabigay na sa baby nila. So, ito naman yung pang-replenish nung nawalang collagen sa kanila. Tapos, yung ginkgo naman, yung best-selling namin is, hindi ito pampatalino, kasi lahat naman ng tao matalino. Ngayon, bakit sila hindi tumatalino? Kasi, ang daming distraction, di ba? Yes. Everyday, ang daming distraction. Ngayon, etong solution namin, yung Komi Ginkgo Biloba is, ma-enhance yung focus nila, ng brain nila. Para saan lang ba talaga nila ibabaling yung talino nila? So, ibig sabihin, ito palang Kumi brand is more on bringing back the confidence. Kasi, based nga dun sa mga napagkwentuhan ko natin kanina is, andyan na yung mga blessings. Yes. Hindi lang ready yung ating vehicle. Correct. So, etong vehicle natin, etong body natin, ito yung pwede makatulong. Yes. Para, yun nga, we need to upgrade our Para vehicle. bumalik ulit Yeah. yung nawalang confidence. So, yun pala yung story behind Komi. And related talaga siya doon sa book mo and also doon sa mga nangyari sa life mo. Kasi, based nga doon, si John Quick, so ngayon, nanonood ako ng podcast niya and mga videos niya. Sabi ni John Quick, yun nga, dahil sa mga fear, sa mga experiences natin in the past, doon talaga, parang nabablock, nagkakaroon tayo ng mental blocks. Na kung saan, dahil din yun sa experiences natin. Pero nung bata tayo, wala naman talaga yun. And which is, kailangan lang natin na yun, i-upgrade nga yung mind natin, mag-aral tayo araw-araw, hasain natin yung brain natin, which is etong product mo, napakalaking tulong kasi supplement siya, right? Yes. Na pwedeng makatulong habang ginogrow mo yung sarili mo is nag-i-improve ka. Yes. So yan, lalo na itong vitamins, yung collagen, and ano nga pang isa? Apple cider. Yan, apple cider. So, lahat siya is maganda. Lahat ng products mo is maganda sa health, which is, dun nga, connected pa rin sa mind, sa body, Yes. tama? Yes. Body, mind, emotion. emotion. Mind, body, emotion. So, very important talaga. Kasi like kunyari sa body natin, hindi healthy yung kinakain natin. So, possible magkasakit tayo. Yun nga, dun din papasok na kahit malaki yung kinikita mo, pero hindi naman healthy. Yes. So, wala din. Tama. Yung mga blessings na parating din Hindi sa'yo. natin ma-enjoy yung blessing. So, yun, Sir Eman, sobrang nag-enjoy ako sa kwentuhan natin. And siguro last question ko sa'yo is, if maibabalik mo yung younger self mo, ano yung masasabi mo sa kanya? Kung babalik ako sa younger self ko, Mm-mm. ang sasabihin ko sa kanya is, ipagpatuloy niya lang yung journey niya. Kasi yung journey niya, mapa-positive or negative, is nagko-contribute yan sa future self niya. So, lagi niyang ibaon yung quote na, everything is a blessing. So, para, yun yung babalikan niyang quote, pag tinamaan siya ng problems, even opportunities. Thank you, Sir Eman, for sharing with us your inspirational story na talaga namang kapupulutan ng aral at pag-asa ng bawat isa. At before katuluyan na magpaalam, baka may gusto ka pang batiin at i-promote. And thank you, Miss Joycey. So, bale, hiring kami everyday sa Comizen and Wow. sa Stratos. So, kasi bakit kami hiring everyday? Nagde-develop kami ng leaders and yung mga leaders na yun yung ipuput namin sa ibang businesses namin. So, talagang hiring kami, mass hiring kami. Apply lang kayo and follow my tawag nito? Facebook account. Facebook na Rich Daddy. Yung spelling nun is R-I-C-H tapos triple I. Rich Daddy. Tama ba? Rich Daddy. Ayan. So yan, lagay na lang natin sa screen. Tapos yun din, follow nyo rin yung Komi supplements. Ayan, so, ayan, madami kaming pwedeng mag-boost ng confidence nyo or mabalik yung confidence nyo mula nung pagkabata pa kayo. Thank you so much for your time, Sir Eman. Sobrang grateful namin na nakasama ka namin. Lalo na author ka na ngayon ng isang libro. Sobrang proud kami sa'yo dito sa Evitalk Podcast. And natutuwa kami sa mga naibigay mong
ideas, and yung story mo talaga is nakakatuwa and nakaka-inspire. So, sa nanalo sa aming Pagcash, abangan nyo na lamang sa aming EbiTalk podcast page. I hope may natutunan kayo at na-inspired kayo, lalo na sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Again, my name is Miss Joycey. See you on our next EbiTalk Podcast Season 3. EbiTalk Podcast would like to thank the following: Evidence Health Beauty and Skin Essentials, MacJoy E-Commerce Corporation, J. Caprioli Designs, etc., Print Pinas Los Baños, Mogs Photo and Films, Speedway Business Solutions Corp., We Trade Innovation Solutions, Les Eloy Salon, Ashim Bichi Footwear, JM Construction Builders, Hello Eve, Germite Packaging Supplies Trading Incorporated, The Wise Owl Studios, Hisopos Global, Via Juana Distribution, Beauty Code, Miss Seed Beauty Lounge, Skin Amazing, Queen Boss Society, King Boss Club, Gig Sportswear, Manang Aneng, Presyong Kapatid, Komi, T&M Manufacturing Corporation, Beacon Manila, in partnership with Gutierrez Media Productions. Pinoy Extreme, pasyal tayo.